Hi guys! Welcome back sa ating channel. And today, ang i-discuss natin ay yung ating review sa ikalawang taon ng ating unit. No? So, today is July 25. We got the car July 18, 2024. So, ngayon ay 2026. So, technically 2 years na po sa atin yung unit. And i-discuss ko lang sa inyo yung mga pros, cons. Hindi ko na para i-detalye yung pros and cons kasi makikita nyo naman sa iba kong vlog or yung sa mga previous vlog ko, yung mga diniscuss ko na good things and bad things with the unit. So ang plan ko lang today is i-discuss sa inyo kung ano ba yung mga pwede nyo ma-experience doon sa journey nyo habang dala nyo yung sasakyan. Again, regardless to kung personal use or let's say business use like me, hindi ko pala nasabi sa mga previous vlogs ko. Pero itong unit natin ay gamit ko siya personal use and ginagamit ko rin siya sa grab car. Okay? Ba't ko ba naisip na i-discuss or i-tackle to? Kasi sabi ko, somehow makakatulong to dun sa ating mga future buyers ng sasakyan para mas maisip nila kung worth it ba bumili ng Avanza or baka dun sila mag-fall dun sa mga ibang units like Ertiga, BRV, Expander, and so on and so forth. Hindi ko kabisado yung sa MPV segment ko ano-ano lahat yun, pero yung common naman na makikita nyo usually sa daan is yung Avanza and yung Expander, di ba? So ayun, itong unit natin ay tumakbo na siya ng 65,000 kilometers. So imagine nyo guys, in 2 years time, naabot ko yung 60,000 kilometers. Iisipin nyo na rin na may na-experience na ba, may mga pinalitan na ba ako or what. I-discuss ko sa inyo ng mabilisan, hindi ko na para patagalin. Sa 2 years na yon, ang napalitan ko lang na major part ay ang auxiliary fan. Imagine, ginagamit ko siya sa personal and ginagamit ko rin siya sa business or yung ating full-time technically work kayo sa grab car. And yun lang yung aking napalitan na major part. Kasi yung iba naman, hindi naman yan yung parang palitin. Kasi initially, pag nakuha nyo yung unit, meron naman na siya ng mga upgrades na ginawa natin. Technically, andyan na yung upuan, andyan na yung may mating naman na stock. O, yun lang yung mga little upgrades, pero hindi naman siya major upgrade. When I say major upgrade, ito yung iisipin nyo na parang, ito yung pagkakagastusan ko pagka may nasira or pagka may nangyaring something doon sa sasakyan. And again, for 2 years, 65,000 kilometers. Ang mga pinalitan ko, kasi dalawa pala siya, sorry. Hindi pala siya aux fan lang. Ay yung auxiliary fan, which is I think, if I remember it correctly, bumigay yung fan ko roughly around 61,000 kilometers. And good thing to discuss kasi bakit sa iba hindi naman, yung iba nga yung mga nag-grab car din 70k, 80k, 90k, 100k hindi naman bumibigay yung aux fan. Ako kasi hindi ako masyadong nag-iisip sa gasolina. Sa thermostat level ko, 'di ba sa Avanza 7 bars kasi ang ating AC. Ang standard ko talaga na setting is 4 bars or 5 bars. So imagine nyo yung hindi naman pressure, yung stress, yung trabaho nung auxiliary fan natin. Talagang sa araw-araw na nagbabiyahe ako, talagang trabaho talaga siya. Magkano ba yung auxiliary fan? I bought it around 5,500 peso. Denso Orig naman yun. And for me, that's worth it. Worth it pa din yun sa 2 years time na and 60,000 kilometers. Kasi ROI pa rin yun. Gets nyo ako? Kasi ginagamit ko naman siya sa business. So, hindi naman yun mabigat. Pangalawa lang na major na napalitan ko is yung spark plug. And sa spark plug naman, napansin ko lang sa kanya na parang sabi ko bakit parang may delay yung throttle response. So, what I did is, syempre, nag-basic troubleshooting and checking muna ako. Nung una, dahil nakita ko na parang may maluwag dun sa aking battery terminal, sabi ko baka may connection yung ganon. So, na-fix ko naman yun, wala naman. And then, chinek ko yung air filter ko, okay naman. Nag-try din ako mag-throttle reset. Afterwards, may delay pa rin siya. And eventually, chinek ko yung aking spark plug. For 60,000 kilometers or 65,000 kilometers, recently lang kakabili ko lang ng bagong spark plug. And ang kada isang spark plug kasi na Orig, na Denso, sa iba may mga makikita kay presyo 1,050 pesos, may 1,1. So kung apat bibili nyo, gagastos din kayo roughly ng 4,000 pesos. And sa akin, meron naman akong shop na binilhan na tropa, 950 peso ko lang siya nabili. So 3,800 peso ko lang po nabili yung apat na spark plug. And yes,
yun lang. Imagine nyo, 2 years time, wala akong issue. Never ako nagka-issue sa pang-ilalim. Wala pa po. Never pa. Yung tagtag niya, siguro masasabi ko, nadagdagan yung ng konti yung parang tagtag. Pero hindi siya yung tagtag na parang mababad trip ka. Mababad trip yung pasahero mo, pati yung iba mong sakay sa likod. Hindi siya ganun eh. Komportable pa rin siya. Maayos siya. Aircon, napakalamig. And kung matatanong nyo rin po yung sa mga, ano ba yung mga minor naman na hindi siya upgrade, maintenance, oil, engine oil, air filter, cabin filter, yan palagi ko rin siya pinapalitan, which is magaan lang naman, hindi naman kayo gagastos ng ganun kalaki. Kaya hindi ko siya nako-consider na parang major gastos. Okay, so kung dun sa 2 years na sinasabi ko po, 65,000 kilometers, spark plug and aux fan lang yung aking ginastos na major part. The rest, alaga talaga ako sa langis. Every 10,000 kilometers, fully synthetic 5W30 na langis. Regardless kung anong langis na gamit nyo, pwede naman. Tapos sa inyo yan kung anong oil ang gamit nyo. Basta ma-follow nyo yung proper viscosity and nag-maintenance kayo on time, walang magiging problem. And sa air filter, yan, nabili naman ako ng Orig kasi ang Orig ng Avanza is 1,000 peso. Meron din kayo makikita yung sa ini-endorse ni Real Ryan, si Chris Quality. Makakabili kayo sa Shopee. 1,000 pesos lang naman yung Orig na Avanza air filter. Mas okay yung Orig kaysa dun sa mga nabibili nyo lang sa mura pero iba yung quality. Especially sa cabin filter. And para ma-share ko lang sa inyo, ang cabin filter ay somehow important for you to feel proper coolness nung AC. Although dito ako nagtipid ng konti kasi ang original na cabin filter is roughly, I think, 2,900 or 3,200. Hindi ko nakalimutan ko yung exact amount kasi hindi naman ako bumili ng Orig. Mahal talaga yung Orig na cabin filter kasi bukod sa maganda ang filtration nun, manipis talaga siya and yung hindi ganoon magiging persado yung gamit nyo ng fan. So ang gamit ko lang sa cabin filter ko yung mga tigpa 500 peso na paper type. Pwede na rin siya, medyo lapit siya doon sa original kung sa ramdam sa lamig. Nasasabi ko yun lang yung mga pinagkakagastosan ko na maintenance na sabi ko worth it kasi mura lang naman siya. Hindi naman siya ganoon ka mabigat sa bulsa. Siguro kung meron ako mga nararamdaman na parang paparating na issues, I think yun yung sa fan ko dito sa harap and yung fan dito sa itong rear na to. Kasi minsan may moment na minsan wala eh. Minsan tutunog to. Minsan yung harap naman yung tumutunog. Minsan sabay naman sila. Pero hindi naman siya yung tunog na irritating. Kasi imagine nyo, nag-grab car tayo. Kumbaga sa araw-araw, meron naman tayong pasaherong sinasakay. May mga pagkakataon, moments na, ayun, ma-experience nila yung may maririnig silang something dyan. Pero hindi naman siya ganun ka OA. Sa 2 years time, major upgrade, aux fan and spark plug lang. And imagine nyo that is 60,000 kilometers. If you will think of it ng maayos, ng mabuti, magkakaroon kayo ng mga references like friends. Katulad ko, meron akong friend, they got a Suzuki Desire, although second hand nilang ginamit. They got it way back 2023. It's 3 years already, but in 3 years time, they only use the car, since personal car lang siya, hindi naman siya business use, they only traveled 12,000 kilometers in 3 years time. So roughly ang average na per year is 4,000 kilometers. I-compare nyo naman yun dito sa 2 years, 60,000 kilometers versus 12,000 in 3 years time. I mean, napakalaking agwat, right? Bottom line is, Toyota Avanza is like a tank. Hindi man siya parang tangke dun sa mga ibang minor parts, pero masasabi ko na matibay siya. Kasi, again, in my experience, makikita nyo naman, papakita ko rin sa inyo yung unit. Solid siya. Sulit siya. I-walk around ko kayo kung ano ba yung mga pinalitan ko sa kanya, mga in-upgrade kong maliliit. Hindi naman siya ganun kalakihan. And kasi ako, as much as possible, mas gusto ko na orig-orig pa din yung loob eh. Hindi ko na para lagyan ng kung ano-anong etchebureche, alam mo yun. So, kasi may mga ganun. Pero again, we cannot judge those people kasi sila, gusto nila stylish yung unit nila eh. May mga magsasabi pa dyan, Bisaya setup. Pero for me, I don't care. Kotse nila yon, silang may batas doon, sila ang bahala doon. Kahit kunyari Avanza, lagyan mo ng spoiler or kasi may mga ganun din talaga. Pero again, we cannot judge them. May masasabi ka pero at the end of the day, intindi mo yung sarili mong unit. Masasuggest ko na magstay kayo doon sa stock spec ng unit.
mas lesser, mas malinis tignan, mas high end siya tignan eh. Parang ganun yung naging mindset ko pagdating sa sasakyan. Ayan, ang dami ko lang sinabi. Papakita ko na sa inyo yung unit, no. I-on ko lang ignition just for me to show you kung ano talaga yung exact odometer natin. Ayan, no. Kita nyo ba, guys? We are already at 65,464 kilometers in 2 years time. So yan guys, ayan ang unit natin. And kung mapapansin nyo, makikita nyo naman agad yung difference from the stock look ng Avanza. Papansinin nyo, napalitan na natin yung mags. Okay, so yan, yung mags na nilagay ko dito ay yung mags ng Toyota Corolla Altis 2010 model, yung V variant. So yan siya. Yan, maganda rin siya. Ang size pala ng mags natin na pinalit ay size 16. So from the stock tire na 15s na 185, 65, 15, etong ating pinalit ay 205, 55, 16s. And kung isa-search nyo yung difference ng dalawa, actually halos same lang yung diameter, parang 1 or 2 cm lang yung difference sa height. So technically parang wala kang binago kasi yun lang din naman yung parang size or diameter ng tire. Pero kung itatakil natin yung let's say bigat ng steering, medyo parang kala nyo lang bumigat kasi nga mas naging wider. Imagine nyo yung dati natin na 185 yung width, ngayon ay naging 205. So medyo mas lumaki siya, di ba? And kinagandahan doon, yung 185 kasi papansinin niyo pag sinilip niyo sa side, hindi niyo makikita yung gulong dito eh, parang pasok siya sa loob, no? Pero ito, yung 205, 55, 60 na setting, yan, pantay siya dito sa fender, kahit sa likod. Ayan o. Pantay yan guys. Hindi katulad nung stock. Yung stock kasi yung 185, 65, hindi mo makikita to eh, na parang nasa loob siya ng fender. So ayun, yun yung isang in-upgrade natin dyan. Although nabili ko lang nga siya ng second hand. Yung gulong nga sa likod, di ko pa napapalitan. Parehas naman Bridgestone, kopya yan. Yung harapan ay Sailun. Ito yung binili ko na bago. Parehas sa harap bago, Sailun Atrezo Elite. Kasi nga passenger car tayo. So dun lang tayo sa medyo gitna. Hindi masyadong mahal na tire, pero quality. Then kung sa labas, wala naman ako masyadong ginalaw talaga dito. Wala ako masyadong pinagdidikit. Ito lang, tapat sa'yo, Petron ko. Ganun pa rin naman siya. Bukod sa gulong lang and tire, yan, kung makikita nyo yung tint natin, tayo ay naka nano ceramic tint na galing sa Ceramax Philippines. Shout out kay Papa Jet Reyno. Yan ang ating kaibigan pagdating sa pagkokotse din, and siya yung tumulong sa atin technically magkaroon ng magandang high quality nano ceramic tint ang Avanza natin. Okay? So in 2 years time yan pa rin siya, pristine condition. Hindi lang kita dito sa video na may mga gas-gas, minor scratches, pero ito, pakita ko sa inyo. Ayun o. Yeah, yung iba dyan, hindi ko naman yan nakukuha na parang bumangga ko or anything. Usually mga motor yan na tatabi sa'yo, masasayaran ka. Yun yung mga naging problem ko dito na iba. Yan, sa loob naman, ganun pa rin naman. Madumi lang yung ano natin, mating, kasi nandito tayo ngayon sa biyahe. Nagbiyahe tayo upa. So ito pa rin yung leather seat natin. In 2 years, actually 1.5 year time, sobrang solid pa rin siya. Sa harap, wala na tayo masyadong nilagay dito. Ganun pa rin naman siya. Ito pala, hindi ko lang to nabanggit. Meron pala tayong ginagamit na dashcam. Yan. Yung dashcam natin ay DDPI Z60. So meron sa harap, meron din dun sa likod. Masasabi ko sobrang sulit niyang DDPI Z60. Hindi ko na para in-depth review kasi marami naman kayong makikitang review niyan sa YouTube. So far, yan yung pinaka the best for me na mabibili yung dashcam kasi may 24/7 recording siya. So ayan, sobrang solid pa din ng ating unit. Yan yung apakan natin, napakamura lang yan. Imus Car Matting something yung pangalan sa Facebook. Nililinis lang natin, sobrang dali lang linisin yan. Leather seat, napakaganda pa rin, napakagilas. Yan, wala nang iba. Technically, yun lang yun. Wala na tayong nilagay dyan.
Yung likod. Wala, clean lang guys. Wala na ako masyadong etchiboretsyung ginagawa dito sa kotse. Linis lang ang alaga natin. Yan, mayroon tayo laging baon na shampoo, tire block. And ito, masasabi ko, maganda makabili kayo ng ganito guys. Kasi malaking bagay ito pag let's say after nyo maglinis, DIY na car wash. Mas pag salamin ang ginagawa ko guys, pupunasan ko muna yung mga salamin, loob tsaka labas pupunasan ko muna yan. And pagtutuyuin ko siya, hindi ko siya ginagamitan ng cloth, ito ginagamit ko directly, pantuyo. Mas maganda siya, malinis pa, kasi walang maiiwan na tubig. And ito, masasuggest ko sa inyo, bili kayo nito sa TikTok or Shopee. Yan, this is the Carglaw Glass Restore Paste. Yan, pang tanggal ng acid rain. Ina-apply ko lang to actually sa windshield and dito sa likod and driver side and passenger side. Pero tong gitnang row, tsaka to, hindi ko na masyado ina-applyan yan kasi parang hindi naman siya ganun ka kailangan for me. And yung acid rain naman dyan sa areas ay hindi ganun kalaki. Very comparable sa windshield yun. Talagang kailangan mo siyang linisin. Then secondly, ito parang partner lang to nung pantanggal ng acid rain. Ito naman yung i-spray nyo afterwards. Pang ano naman to, hydrophobic, para pag uulan, dudulas lang yung yung mga tubig ulan. O di ba? Ayun lang. So far wala naman tayong ibang na dito, guys. Pero again, in 2 years time, wala akong naging issue dito sa unit. Siguro sobrang haba na ng vlog natin. Kung meron kayong mga questions or anything, pwede naman kayo mag-message sa akin directly sa Facebook account ko. Let me know. Madalas mga makikita yung comment sa Facebook, mga naninira na lang din syempre. Hindi naman maiwasan yun, and syempre may mga competition yan Malay nyo yung mga nagsasabi ng negative about Avanza, yun yung pala yung mga nagbebenta ng expander sa Mitsubishi. Parang ganun So yun lang, wala namang iba. See you on our next vlog, guys. Bye bye.